Hello po mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan masulok ng bansa ang mundo tayo na araw, naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Umpisa na po natin agad mga tambay. Komentuhan po natin ito. Sumagot na po at ang Vice President at nakita niya po at pinanood niya po yung pinakakalat pong issue sa Congressman Pulong ng Davao mga tambay. At may komento po, kinomentuhan po ito at sinagot po ng Vice President mga tambay. Pakinggan po natin ang sagot ng Vice President tungkol po rito sa pinakakalat po at talagang viral na viral po sa kanila ito mga tambay dahil pantakip po yata ito sa kanilang issue. Meron po kasing dapat pagtakpan at syempre po gamit na gamit ito di umano sa pamumulitika dahil panahon ng politika. Di po ba? Pakinggan po natin mga kabayan. Ng CCTV footage. Ulitin po natin. Yan. Napanood na ni Vice President Sara Duterte ang bahagi ng CCTV footage kung saan nasangkot sa isang gulo ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Naging viral ang video kasunod ng ulat ng inihaing reklamong pananakit at matinding pagbabanta laban sa kongresista. Bagaman pinapa-authenticate pa ni Congressman Pulong ang video para kay VP Sara, mainam na ring lumabas ang footage bago ang midterm elections sa May 12. So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakamag-desisyon na ang mga butante, sino ba talaga ang pininingi na kanila. Sa kabila nito, muling iginiit ng pangalawang Pangulo na bahagi ito ng pagpapabagsak sa kanilang pamilya ng PBBM administration. Ang mga abogado na anya ng kanyang kapatid ang bahala sa reklamong kinakaharap nito. Surely, atake lang talaga siya para sa paninira nasaisemba na papagsakit yung kalaban nila sa politika. Samantala, hindi naman sang-ayon ng isang House Assistant Majority Leader sa paniniwalang ito ni VP Sara. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi pa mumulitika ang Nako, wag na natin pakinggan si Adyong mga tambay. Nakita niyo po itong mga congressman ito? Wala nga kayong inimbestigahan sa Kamara Napakaraming issue ng korupsyon. Wala kayo, palibasa, kayo yata sangkot. Ayan po ang pahayag. At tingnan naman po natin yung talagang iniiwas ng pag-usapan, lalo-lalo sa mainstream media. Dahil kailangan po pagtakpan yung issue. Lalong-lalo yung kalat na kalat sa buong mundo na. Kalat na po yung ginawa pong money laundering sa Hong Kong, di umano. Pakinggan po natin. Talagang kailangan po nilang i-twist yata. Nakita nyo po ba pinag-usapan ito sa ating bansa? Pero sa ibang bansa, kalat na po mga tambay. Kailangan po lagi may pagtakpan Yata lalo-lalo po yung una, nung pagdakip na illegal ang pagdakip sa dating Pangulong Duterte, ayun naman po yung pumutok doon sa Amerika, doon sa First Lady. Pumutok naman po yon. Nakita nyo po. Patay ang issue ron, pero buhay na buhay ang issue kay dating Pangulong Duterte. Ngayon naman po, pumutok yung issue sa Japan, money laundering. Patay ang issue, walang lumalabas, pero yung kay Pulong, Congressman Pulong, siya naman ang buhay na issue sa ating bansa, sa mainstream media. Ito po, pakinggan po natin ito, pinapatay. Pinapatay pilit yata ng mainstream media ang issue po ng kaperahan sa mga Marcos. Bakit kaya? Pakinggan po natin. Meron daw waran kaninang napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na
talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution. Pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na... Ayan po mga tambay, pwede pong imbestigahan. Wala naman po siyang immunity sa investigasyon mga tambay. Ayon po kay Atty. Roque. Yan po ikalat na po. At pati po sa Taiwan kasi may meron po yatang ano po ba, pumutok. At meron po yatang testigo mga tambay na tumayo dyan sa kaso na yan. Yung money laundering mga tambay. Matindi po, no? Pero hindi po yan na binabalita ng mainstream media at ayaw na ayaw po nilang paputukin yan, mga katambay. Kaya po kailangan po nilang daling kay Pulong. Napakasimple lang naman ng kaso ni Pulong pero ginagawa ang usapin sa buong bansa. Bayan. You know, yung sinasabi nila na talagang si Pulong. Si Pulong, kongresista ng Davao, hindi naman po ito presidente ng bansa. Excuse me po. At ito po ay tumatakbong congressman ng Davao City. Ngayon kung pinababagsak po nila si Pulong, talagang parte ng pamumulitika yan. Dahil po panahon po ng politika. Di ba? At yung sinasabi nga timing. Kasi may timing yan eh. Bakit hindi po nagsampa ng kaso? Yung sinasabing siya ay sinaktan o physical injury ng congressman. Nangyari pa yata yan kung hindi buwan ng Pebrero o March. Matagal na, mga tambay. At wala pong itong record na hindi man lang po ito nagpagamot. Wala po. Kaya nga po yung kung tutusin o yung hindi na po issue yan Dahil mismo yung nasaktan hindi na nagreklamo at hindi na nga rin na nagpagamot. Dahil sa tingin niya sarili niya, wala naman pong damage. Dahil siya po binatukan lang yata. Di po ba? Pinalaki lang po ng media ito dahil nga sinasabi na si Congressman Pulong daw po ay yan daw pong issue na yun tungkol sa babae. Lalaki yung tao Ano magagawa natin? Lalaki. Kung yun po hindi lalaki, iba po ang magiging hilig noon. Di ba? Lalaki Tapos yung sinasabi raw po beer house yata yun. O sinasabi kung ano man yun. Beer house di siyempre pupunta ron. Yung mahilig sa beer house. Di po ba? Kaya hindi po usapin yun Ang pinalalaki lang po nila dahil nga parte ng pamumulitika. Ngayon, nagsalita na po ang Vice President. Ano po ang sabi ng Vice President? Mainam na rin lumabas na mas maaga. Di ba? Kasi makapagdidesisyon ng botante kasi hindi naman siya iboboto ng taong bayan ng buong Pilipinas. Hindi naman po iboboto si Pulong ng buong Pilipinas na katulad na senador. Di ba? Ngayon, bahala na yung mga kababayan nila ron. Di po ba? Bahala na po yung sa Davao City. Bahala na sila kay Pulong kung yung kaso ni Pulong na physical injury sasagutin naman sa korte yun Pero hindi naman po doon yung pagiging trabaho ni Pulong bilang congressman wala naman siyang issue ron. Yung trabaho niya congressman, nagkaroon lang siya issue personal niya. Bilang siya'y lalaki. Yung sinasabi nga natin, lalaki. Pero yung kanyang pagiging congressman, hindi questionable yun. Dahil ang makakasagot doon, yung mismong taga Davao, kung anong klaseng congressman maglingkod ba sa kanila. Si Congressman Pulong. Di po ba ang makakasagot niyan? Taga Davao. Hindi taga Maynila. Hindi taga Luzon. Sobra lang nilang pinupolitika. Ang napakalaking issue ng bansa at kapaki-pakinabang sa atin, yung pera, yung ginto. 100 billion yun.
Yun ang dapat tutukan. Kung yun ay totoong money laundering, sa Pilipinas yun. Sa bansa natin yun. Di po ba? Kung yun ay illegal, na nakuha nila sa ating bansa, money laundering. Di po ba? Hindi malinis. Hindi malinis yung ginto na yon, questionable. Saan nila kinuha yon? Nagkakahalaga. Pinag-uusapan dyan $100 billion. Pero wag niyong daling kay Pulong. Yung kay Pulong ay simpleng kaso lang yan. Physical injury. Pananakit. Hindi problema ng bansa yan. Hindi issue malaki sa bansa yan. Dahil wala namang issue si Pulong na money laundering na katulad nung nasa Hong Kong para pag-usapan sa buong bansa. At walang pinatay si Pulong. Sinaktan pa lang niya, hindi pa niya pinapatay. Di po ba? Buhay na buhay yung tao. Ngayon, kinasuhan na yan. Di tapos na. Intayin nyo na lang ang desisyon ng korte. Pilit nyo lang pinalalaki para pagtakpan ng mga issue katulad nung sa Amerika. Sa Amerika, di po ba, na-detain o na-hold. Hindi naman nakulong, ha? Kasi hindi naman ikukulong ang First Lady ron. Naka-hold lang yon para daw hindi muna makauwi di umano dahil under investigation pa. Siyempre, iintayin pa. Iintayin pa kasi yung pagkamatay nung namatay doon, yung mayaman. Kaya ma-hold muna pa uwi mo. Dahil ganun sa Amerika. Kung yung mga kasama, mga involved, ay sangkot doon, hanggang hindi natatapos yung investigasyon nila kung ano kinamatay nung namatay, siyempre, hindi pa sila pwedeng umuwi. Kaya na-hold nga po ang pag-uwi, di umano, ng First Lady dahil involvement nga at ang sinasabi, pulburon, party. Pulburon party ang ginawa yata nila. Pulburon party, kaya na-overdose daw po, di umano. Pero wala pong issue dyan. Wala pong pinag-uusapan dyan, lalo sa mainstream media. Wala po. Wala. Lalo dito sa pera, mga kabayan. Walang issue dyan. Hindi kailangan na iputok sa media yan at hindi kailangan iparating sa taong bayan yan. Kailangan pagdating sa media at may pumuputok na akusasyon sa administrasyon po ng Binagoong Pilipinas, kailangan po yan ay hindi pag-usapan sa mainstream media. Nakita nyo po, putok na po. Kahit sa Taiwan, kahit sa Hong Kong, na nandun yung ginto. Kahit sa buong Asia, dahil po high-tech na po ngayon ang mundo. May technology na. Putok na po yan. Pinag-uusapan na ang isang damukal na ginto at isang damukal na dolyares, 100 billion. Napakaraming magagawa pong proyekto yan, mga bayan. Napakaraming better more yan. Yung sinasabing wala tayo nakikitang better more na project, yan. Magkakaroon na ng better more project pag naiuwi yan. Yung $100 billion na yan, yung 350 tons na ginto na ayaw pag-usapan ngayon sa ating bansa. Napakaraming ginto at napakaraming pera. Diba? Meron na nagpatotoo, may testigo na. Taga Taiwan. At iniimbestigahan na sa Hong Kong, mga tambay. Ibang klase. Pero ang issue, nakipulong. Nakipulong ang issue. Patagalin nyo ng patagalin yan. Yung kipulong. Dahil darating naman po ang desisyon at ang hatol ng taga Davao City. Ayan, yung mga kababayan natin sa Davao. Yung mga kababayan natin sa Davao, ang hatol kay Congressman Pulong at sa kalaban ni Pulong. Dahil alam po natin ang kalaban ni Pulong ay kaalyado nila. Nograles ba? Nograles, di ba? Ang kalaban nila. Yan po, yung babae po yata, si Mix Nograles po yata kalaban yan sa congressman. At yung kapatid yata niyan kalaban ni dating Pangulong Duterte naman bilang mayor. Nakabayan, yun yung sinasabing mga balimbing daw, di umano. Pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Duterte at binigyan pa ng posisyon sa gabinete niya. Ay yun po. Ganun po talaga pagka ang paboritong prutas po ay balimbing. at may pagkabuhaya daw po, di umano. May pagkabuhaya daw po, di umano. Ang pamilyang yan.
Kaya po isinusuka rin daw po yan sa Davao City. Sabi ng mga kababayan natin taga Davao, ay hindi raw po mananalo yan. Kaya nga po kailangan nilang gumawa ng paraan, maglabas ng mga ganyang video, mga kababayan, para sirain daw po ang pamilya Duterte. Talaga naman po pinababagsak. Nakita po natin yung tatay nga yung tatay nga illegal ang pag-aresto at hinatid pa sa Netherlands, di po ba? Hindi po ba pagpapabagsak yan? At sa Vice President ay inimpeach na nila sa Kamara, sa House of Representatives. Hindi po ba pagpapabagsak yan? Di ba? Pamumulitika. Pero pagdating sa Pangulo at sa kanyang pamilya, ay wala pong iniimbestigahan, lalong-lalo ang polvoron issue. Wala. At napakaraming issue ng korupsyon. Walang iniimbestigahan. Wala. At lalong-lalo na ang pumutok na 350 tons. $100 billion. Walang investigasyon. Kaya, mga kababayan, hindi naman po tayo tanga at bobo at gago. Alam po natin ang tama at mali at alam natin ang isang gobyerno kung ito ay namumulitika at nagpapabagsak lamang na isang pamilya. Alam natin dahil hindi naman po tayo bobo, tanga at gago na katulad nila na nilalaro lang tayo at pinaiikot sa kamay nila para maniwala tayo sa mga baluktot na pinaggagawa nila di umano sa ating bansa, mga kabayan. Pero lalabas naman po lahat yan At yan ay maiimbestigahan. Lahat yan ay maiimbestigahan. Lalong-lalo na yung ginawa nila sa ating bansa. Lalong-lalo sa ating kaperahan. At pati yung ginto na yan ay maiimbestigahan po yan. Pagka po nangyari na yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte at Vice President, mapalitan na sila sa Senado at sa Kongreso. Black voting po, solid PDP. Black voting para magkaroon na po ng mga investigasyon lahat na hindi nila ginagawa ng 19th Congress. Ayaw nilang mag-imbestiga dahil magkakasabwat po yata sila lahat sa anomalya di umano, mga kababayan. Sa 20 Congress, black voting po para lahat po yan. At yung issue kay Pulong, ipaubaya na po natin sa korte yan. Umiiral po ang justice natin. Meron po tayong judicial at umiiral po ang batas natin. Bahala na po yung korte sa Davao City ang humusga kay Pulong. Ngayon, yung mga botante na po ang bahala sa Davao. Tamang-tama po. Napaaganda po na sagot ng Vice President. Pinaubaya niya na yan sa korte. Korte na po ang bahala at taong bayan na po ang bahala sa kanila kung sila po ay boboto ng taga Davao, mga kababayan. Kaya wag po natin kalimutan, mga tambay. Black voting po ang kailangan po natin para po magkaroon po ng parehas naman. Kasi ngayon po hindi parehas ang batas Hindi po parehas ang pagpapatakbo ng batas sa ating bansa. Pumapabor po Meron po pinapaboran, mga kababayan. May favoritism ang batas. Meron lang po silang gustong imbestigahan at merong ayaw. At meron silang gustong tutukan at ayaw tutukan. Ganon po ang nangyayari ngayon. Kaya kailangan po black voting po tayo para mabago po yung bulok na sistema na yan, mga kababayan. At hindi po tuluyang mapunta sa kumunoy at basurahan ng ating bansa. Kahiya-hiya na po ang ating bansa. Nakakahiya na po sa buong mundo ang nangyayari sa ating bansa. Pagpasok ng binagoong Pilipinas, walang ginawa. Mga tambay, tinutukan lang po ang pamumulitika. 3 taong pamumulitika at pagpapabagsak sa isang pamilya. Dahil po sa sinasabing hindi po sila ganid at hindi po sila sakim at lalong-lalong hindi sila greedy sa kapangyarihan, mga tambay. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po at maingatan po kayo. Mag-ingat po. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, at si Annie Jo. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa biyayang pinagkakaloob. At thank you rin po sa nakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po.
Black voting po tayo mga kabayan. Black voting, solid PDP. At syempre po, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na makabalik pa sa ating bansa sa lalong mabilis at ang pag-iingat din po sa Vice President na napakarami nagpapabagsak mga kababayan. Thank you po. Sama po natin sa dasal at panalangin. Maraming salamat po. Tayo rin po. Ingat-ingat po. Doble ingat po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.